is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, Kapisan. Papitik-pitik lang sa BBS. Wala mga tugang maray na aga po sa Indo Kabosal daw po. Tapi kita ngunyan kan Martes. Asin pizza 25 na po kan bulan kan Marso 2025. Mga tugang paragos ka nagantabay digdi po sa laog kan programa naman sa mga kababayan ta. Good morning po. Maray na aga sa tuyang mga parantabay. Ako po si Pitik Junel Cuba, good morning sa mga parantabay. Kaibanan to dyan sa Engineering Department, si Chief Engineer Ariel Camarote and si Sir Pastor Serge sa Marmol. Marahay na aga po. Kuya na naman, Martis na naman, mga tugang. Pilipinas, good morning. Marahay na aga sa Bicol Region, probinsya kan Camarines Sur, ang pinakapaborito kong probinsya, pinakamagayon sa Gabos, asin ikatulo sa pinakapamayaman na probinsya sa intirong Pilipinas. Marahay na aga po. Naman po sa mga kababayan pwede po kami magpaabot ka na sa ito pong mga greetings, reparo, komentaryo, sumbong, public service, asin iba pa. Ipadara lang po yan, digdi po sa laog ka na programa ta sa tuya po yan na babasahon, digdi po sa laog ka na programa. Ipadara lang naman sa mga paraantabay ta. Mga tugang, bago kita magpoon, sharing ka na sa tuyong nakaugalian, minahagad kita ni tabang sa mahal na Diyos, tangani po na tabangan kita sa tuyong pong trabaho sa aral daw. Kaya uya po ang sa tuyong deliberate. Mula sa awit 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at magagalak dito. Amen. So yan na mga tugangan sa tuwing deliberate ngunya na pag-aga. Ay nako. Grabe ang traffic dyan sa party ka na pili may mga pinagagigibo dyan na mga pinagagigibo dyan na mga tugang na mga reblocking dyan sa Banwaan ka na pili. Nagkakaigway-igway dyan na traffic pero bako yan ang rason. Tanganing day po maglaog sa trabaho na mga kababayan ta. Tabaka angibon kan iba niya itong mga kababayan. Sabihin na naman nga na matraffic. Dahil ako na malaog matraffic, bako yan na rason. Kung gusto mong dahi ka matraffic, mag-amay ka. Ang aning makalaog dumampo sa trabaho. Sa mga kababayan tata. Kung minsan may mga tugang kita, may mga kababayan kita na harus digdi kung ano-ano na sanang rason. And ginigibo tanganing dai po makalaog sa indang mga trabaho. Ano po? Yan ang nahihiling niya to kung ano-ano na sanang mga dahilan mga tugang. Kaya ini yung mga reblocking na ini sa pili, sa ibang porsyon, kanda probinsya kan Camarines Sur, kadakol pong ginigibong reblocking, dyan sa parte kan na First District, dyan sa Second District kan na probinsya kan na Camarines Sur, no?
sana day naman nindo maging rason yan tanganing day ka mo maglaog sa sindong mga trabaho na po. Kung minsan igwa kita nin mga kababayan nagiging kuyan na, nagiging dahilan na. Kung ano-anong dahilan, kumayo na ning dahilan, maisip na naman. Ano na naman doon yung dahilan ko sa aga. Ang aning day ako makalaog sa trabaho. Hirak man kadtong mga iba niya itong mga kababayan. Na naglalapigot, nagigibunin na paagi, tangani po sa nang makaabot sa sindang mga trabaho. Irak man sana maisip po yan kan sa tuya pong mga kababayan. Bueno, mga tugang so iyan na pinagsabi mi duman po sa mga motorista sa mga hararayong mga lugar na kung saan iyan po mga tugang na kurumyot sana tamayo ni mga sadiring mga lulunadan pag nagko-commute ka pati dahil mo man masabihan ang driver na dahil ka na po mag-pick up ni pasayro dahil ka na po mag-pick up ni pasayro urin ako ipababaong ka kayang ka na driver kung kuya niya kung abo mo ngayang maabala magbaba ka tapos pag pinababa ka kayo, pag sinabihan ka kayong kanda driver na magbaba ka, maanggot ka mo. Maanggot ka mo duman sa mga tsuper. Public utility vehicle baga ngayon iyo pero naghahanap buhay yan. Naghahanap buhay yan mga tsuper na yan. Kaya dahil mo yan pwedeng sabihan na dahil ka na po magpundo, dahil ka na mag-pick up ni pasayro, mayo man po ngayon ni pasahero sige ka po ngayon ng pundo dahil mo yan pwedeng sabihin kaya naghahanap buhay yan kung gusto mo na dahil magparapuro pundo magbakal kaning sa diri mong behikulo sabihan ka baga kaya niyo mga partner iyan dahil mo yan pwedeng dahil mo yan pwedeng padali-dalion urog na itong mga boundary yan itong mga boundary yan na mga tugang ay dahil pwede yan naghahanap buhay po ngayon ako nagpapasada po ngayon ako bako po ngayon akong private vehicle kaya si mga kababayan dahil pagparaanggutan na mga tsuper magbalon ka na lang ng grabing pasensya kung nagkukommute ka kung ang tsuper siging pundo naghahanap ni pasahero naghahanap ni pasahero di pagpasinsyan mo yan pariyo ka mo ika matrabaho ka man mahanap buhay ka man si tsuper naghahanap buhay man ito parehas lang kamong duwa kaya kung abo mong maperwisyo mag amay-amay kung abo mong maperwisyo iyan na solusyon kaya pastor solusyon yan na mga tugang duman sa mga kababayan bueno sa tuyang mga kababayan maugmang barata para po duman sa tuyang mga kababayan ninulit si hinahalat nindang increase si hinahalat nindang increase sa sweldo mga tugang na-aprobaran na digdi po sa Bicol Region kanda Regional Tripartite and Productivity Weeds Board. Malata sabi kanda Weeds Board mga tugang kan Department of Labor dagdag na 40 pesos 40 pesos pastor ang magiging minimum wage kanda Bicol so dagdag na 40 pesos ang pamasahe mo kulang pa pastor pamasahe mo papili lang ini kulang na maray ini susudati mong sweldo iyo manggirarayan matatada mo abonado ka pa digdi sa 40 pesos na kung hali ka sa Banuan kan pili hali ka sa Calabanga abonado ka pa padigdi ka sa siyudad ka na naga balik-balik
day maagwantay ning 40 pesos na ni. Pero maray na ini pastor, maski puro pa no, igwaning increase ana sa tuya pong mga kababayan na nagtatrabaho sa private sector. Mga tugang, ang kadagdagan po 40 pesos na minimum wage increase digdi po sa Bicol, inaprobaran na iyan. Inaprobaran na iyan kan Regional Tripartite Wage and Productivity Wage Board. Ano po? So, ini ang Department of Labor sa paagi kan Wage Board, inaprobaran po ang RBV DASTA 22 na minimum na sahod. Paghali po mga tugang, ngunyan bagaan minimum na sahod, pastor, 395. Maray si pastor taabot langit ang sahod kani. Ano? Talagang kuyan. Kumbaga, kung may baso ka, naglalampas sa baso. Ano? Kung papalisan mo nin tubig, 395 mga tugang. So ngunyan magiging 435 na. Ano, 435 na po and magiging sahod po sa gabos na sektor kan mga obrero kabali na po ang industriya digdi po yan sa Bicol region. Ano, so day na lamang nagibong sanggatos, day na lamang kinaag sa 50 ka pesos pastor. Ano, ginibong 40 pesos sa mga tugang. Pero sabi ko nga ni, marhay na yan, maski puro pa no, may increase. No? Maski puro pa no, may kadagdagan po na sweldo an sa tuya mga kababayan. Tahaloy naman po ini napigahalat kana sa tuya po na mga kababayan digdi po sa Bicol region. So, iniyo pong 40 pesos na ini mga tugang na sahod. Iniyo po, babangaon iyan na partner. Ano, ang 40 pesos, babangaon iyan. Ang inot na 20 pesos, pastor, o pwedeng sabihin ta, kung kaya man lang kang sarong, sarong establishmento, sarong industriya, o kung kan kumpanya, pwedeng 30 pesos yan. Ano? Halimbawa, 30 pesos, mga tugang, kung kaya man, itataon na yan. Ano? Itataong inot na yan. Pero, digdi po, sabi ko nga ni ining 40 pesos, babangaon, so 20 pesos, pastor. Ano? 20 pesos ang inot na itatao duman sa mga ipapasunod po duman sa mga trabahador, sa mga empleyado. Mapuon yan, ma-start po ang 20 pesos sa bulan kan Abril, pastor. Ano? Bulan kan Abril, pizza 5. Masunod na bulan, pizza 5 po yan. 20 pesos go na ngaya. Tanganing daiman na ang iniisip garo kanda gobyerno, iniisip kan Department of Labor, kan Wage Board, daiman mabigla, daiman madipisilan itong mga establishmento. Alagad, itong mga obrero, nadidipisilan. Ano? Siguradong nadidipisilan na. Duman sa mga tugang yato na nagaantabay, ano ang komento nindo digdi sa increase na ini na 40 pesos? Ano bastante daw po ini sa pangangaipo kana sa tuya pong mga kababayan pa, mga pangangaipo nindo? Ano po? Kamong mga yaon sa lado ka na private sector ta si sa gobyerno, mga tugang, mayong problema ta ang gobyerno iyo ang nagbabudget kan pagpapasweldo ninda sa mga tawan kan gobyerno, pastor. Iyo ang nagbabudget pag daradakulaan na budget na nako an allocation kan gobyerno, siyempre dakula man an increase kan mga empleyado sa gobyerno. Iyan na mga tugang, taon-taon man ang mga empleyado kan gobyerno, taon-taon man po yan nag-i-increase. Pariyo man yang kanyaon sa lado kan private sector. Kaya lang ang problema, ang nagpapasahod sa mga empleyado kan gobyerno, siyempre gobyerno. Ang gobyerno bastante ang kwarta. Kaya may problema kung dakula ang itinataong increase sa sainda taon-taon.
So iyan ang pagkakaiba kanyaon sa private. Sa private, mga tugang, maski may kakayahan, hinahalat paninda and approval hali po sa WIDS board. Sabi ko nga ni, 20 pesos, ipapasunod po yan sa Abril 5. 20 pesos yan. Sunod na 20 pesos sa partner, ipapasunod yan sa Disyembre 1. Itatao yan sa Disyembre 1. Di, pag-abot yan, pagpatak kan Disyembre 1, kumplito na itong 40 pesos na marireceive mo. Kumplito na yan. Idadagdag na itong natatada na 20 pesos. So, depende yan sa management. Sabi ko nga ni, pwedeng magtausin daning inot 30 pesos nga increase mo. Abot nga Nobyembre 31. May increase kang 30 pesos and natatada nga 10 pesos tanganing makumpleto and 40 pesos sa Disyembre na pizza 1. Iyan po mga tugang, iyan ang kasuguan. Dai ka masabi, dai ka mareklamo, mayong reklamo, dai makakareklamo itong mga tugang yato na nagtatrabaho sa private sector kung dai kumpleto sa inda pong marireceive na sweldo poon Abril 5 abot Nobyembre 31. Iyo po yan ang lay. Iyan ang inaprobaranda mga tugang kan Regional Tripartite and the Productivity Board. Iyo yan ang pinag-aprobaran. Kaya dahil mo pwedeng questionon si amo mo, pastor. Dahil mo pwedeng questionon na nga, amo, pinag-aprobaran ba nga kan WIDS board 40 pesos. So dahil mo po yung pwedeng questionon, basado po sa approval kan WIDS board, itatawaan ka ba nga kani sa Abril 5. Abot pizza 31 kan bulan kan Nobyembre. Suma-epekto lang itong 40 pesos na ito, kompleto, kompleto pag-abot kan Disyembre 1 ngunya na taon. So, iyan po. Although 40 pesos ang inaprobaran, alagad kabangago na na marireceive kana sa tuya pong mga kababayan. So, digdi, susugo kana Department of Labor and Employment, iningdul, mga employer, si mga amo, na magsunod po digdi sa bagong WIDS order tanganing masiguro ang patas na sahod para po duman sa mga empleyado. So masunod yan. Pizza 5, asahan na nindo, pizza 5 po, mga tugang, may increase na. Igwa na nin dagdag sa tuya pong mga tugang sa private sector na mga trabahador. Pero kabanga lang kadtong 40 pesos na inaprobaran na pastor. So sa panahon ngunyan, ang 40 pesos mga tugang, sarong soft drinks lang yan pastor. Sarong soft drinks pagkatapos mga tugang, sarong biskwit. Tunaw na po kayan ang 40 pesos. Iyon na yan, mairi-snack ka, pag-snack mo alas 10 na pagkaaga pastor, takon iyo man ang break time, dyan po sa mga opisina, pag-snack mo, iyo na po yan. Tapos na si 40 pesos mo nga increase. So maayo man kita magiginibuta, iyan po inadalan. Inadalan ka na WIDS board sa kakanda Department of Labor. So maayo po kita magiginibo kayan. Kaya maski mag-demand kita na dapat ngaya itaong yang increase sa satuya sanggatos pesos kadagdagan. So dai po kita kayan makaka-demand. Iyan mga proposal na iyan, parte yan kan pag-aadal kan WIDS board. Pero sa pag-aadal ninda, tinitiritimbang po kung kakayahon kan sarong employer and
pigdi-demand kan mga tugang niyato na mga empleyado. Ano po? Pag hiniling nindang daiman kaya, pwedeng itao, mabawas man in tao, partner. Mabawas man in tao. Sige nga, itatao mo yan, pero mabawas nga kami nin tao. Tadaibi man nga kaya nga itao yan na, takon arog man lang nga kanian na income mi. Daibi man nga yan na masusunod. So, pag daibing yan na sunod, siyempre nga, marireklamo yan. Ililibor nga kami. Ililibor nga kami. O di, nadanyaran nga, ma-close ang samuyang establishmento. Ma-close ang samuyang commercial business. So, iyan na mga tugang nagkaigwa din pag-aadal. And sa pag-aadal po, nagluwas na 40 pesos sana and pwede na i-increase duman po sa mga obrero. Although, sabi ko nga ni, bako ining para sa kuya, day ko aram kon sa Indo, okay na ini. Day ko aram po kung para sa Indo, okay na ini. Pero, iyan po kaya nagluwas basado sa pag-aadal kan Department of Labor, as in kan Regional Tripartite and Productivity Wage Board. So kamo po, sa hiling nindo, tama daw po ini. Eksakto na daw po ini yung nasambit na po iniyo na increase para po duman sa mga trabador nayaon sa sektor kan pribado. Takon may pinapaklase ka talaga, pastor, garumayo man lang yan. Sa pamasahe lang, mga tugang, tapos na yan. Tudas na yan, 40 pesos, abonado ka pa kayan. Si dati mong sweldo, iinaan mo pa ito, kukuanan mo pa ito. Tangani pong digdi masustiniran itong pamasahe kanda sa imo pong mga aki na nagkaklase kun harayo digdi po sa laog kanaga. Maski nga ni digdi sa laog kanaga, pera na ang Tri-Mobile, pastor, pera ang pamasahe, 15 ka pesos ang minimum. 15 mga tugang. Ang 40 pesos may back and forth. Sa kabaga mga tugang kung hihilingon mo, kung aga, hapon, ang sa imong klase, puli-puli ka, digdi ka lang sa laog kan siyudad Kanaga, 60 pesos na ang patak sa pamasahe, pastor, aga hapon. 60 pesos na mga tugang. So, 40 pesos lang, si inaprobaran, iniyo po, abonado ka pa. Yan ang sinasabi ming abonado ka pa. Mahipno ka siyempre, dadagdagan mo itong 40 pesos, tanganing maging 60 pesos, pamasahe lang kasi aki mo. Si pang snack man pa lang kasi aki mo, da na sana. Mayo na sana mga tugang. Siyempre, tatawan mo manin pang iri-snack ana sa imong aki. So, sanggatos ang budget, aral daw. So, abonado ka na permi, nin 60 pesos sa mga tugang. Aral daw yan, pastor. Para sa kuya, garo, daiman lang namati, iniyo pong increase. Inda ko sa iba niya itong mga kababayan, kung si mga nagdadangog, kung okay na po ini sa Indo. Ini nga, araw po kaning increase. Ang sarap pa dyan, daiman pati kumpletong itatao, pastor, babangaon. Iniyo pong 40 pesos, mapuon ang kabanga. Sa pizza 5 kan bulan kan Abril. Madali na yan, pizza 5 sa otro simana. Otro simana mapuunaan na dagdag na kabanga kadtong 40 pesos. Ang masunod na kabanga, Disyembre pa. Disyembre pa mamamati ang pizza uno kan bulan kan Disyembre. Kaya iniyo po mga tugang para sa sakuya lang. Kulang. Iniyo pong nasambit na increase na ini. Dahil ko aram sa Indo po, kung anuman ang opinion nindo digdi po sa increase na ini mga tugang. Taka mo, siyempre nakakamati man kamo. Iba man itong opinion ko, iba man itong namamati ko, iba man itong namamati nindo. Kaya nasa sa Indo man yan. Kaya nga ni inahagad mi,
and sa ido po nga mga reaction kung ano uyo na kamo, tamayo na kita magiginibo, uyo na kamo o bastante na po ini sa saindo ining 40 pesos na increase na inaprobaran po kan Regional Tripartite and Productivity Wage Board na maepekto po sa Pitsa 5 kada bulan nin Abril. Good morning sa satuyang mga parantabay kay Michael Palariha, kay Alan Valenzuela. Good morning po tabi sir. Kay Ma'am Joyce Balatas. Good morning po. Kay Ma'am Juliet Marmola Noora, good morning. Kay Ma'am Lydia Rodrigo, good morning po. Kay Ma'am Mila Castañeda Bildad, marhay na aga po. Marhay na aga man kay Aurelio Valenciano Jr. Sir, good morning. Kay Mama Mayra Obias sa Cuba, good morning. Kay Sir Luis Rivera San Jose Jr., good morning po. Kay Sir Billy Pribaldos, marhay na aga po tabi sa imo. Kay Sir Luis Rivera San Jose Jr., good morning po sa imo. Sabi digdikan sa tuyong mga parantabay, maray pa na mga private workers may wage increase, dapat kabali man kuta kaming mga job order employee sa gobyerno na below minimum ang sahod trabador man po baga kami. Dapat private and government employees may wage increase, mas mahal po ang presyo kan karning baboy kisa sa sahod naming mga job order employee. Kamo po, igwaman, may increase man kamo. Dahil man pwedeng dahil kamo increasean. May increase po yan. Sigurado po yan. Ani ba nga ni kayan, hinahalat si approve kana wage board, iyo man si tinatao sa party mismo kan mga GO. Sa mga GO, iyo man po ang pinagatatao kan na iba nyato na yaon sa gobyerno. Lalong-lalo na po itong mga tugang yato na yaon sa LGU nagtatrabaho. Sigurado po yan, may increase kamo. Lalong-lalo na inaprobaran na ini yung wage increase sa private, sigurado po i-increasean po kamo kayan. Mayo nin na LGU na day po nag-i-increase sahod sa mga empleyado taon-taon. Gabos po bagaya nag-i-increase, maski haputon mo ko na si Isay sa mga hapot-hapot mi, haros gabos po ng mga LGU nag-i-increase po yan. Kaya lang medyo dahi talang aram ko na delay increase sa Indo, taan iba kayang mga LGU, arog digdi sa naga, konspirasi inaprobaran kan wage board sa private, iyo man ang tinatao duman na nadugang sa party po kan ng mga JO, digdi po sa lokal na gobyerno kan na naga. Gudihin po tungkol po sa increase, kulang na maray po yan. Tapos hulugan pa. Sa Manila nga ni 650 ang minimum wage, parehas lang po presyo kan mga barakalon, pambihira talaga. Iba po ana Manila kung ikukumparata sa probinsya. Sa Manila kaya mga tugang haros gabus gabus kudyaong ka sa Manila, kung maayo ka madadagusan, maarkila ka. Pagkatapos duman dai mo pwedeng lakaw-lakawon. Pagmalaw ka sa trabaho talaga puro luna duman ba kung arog digdi sa satuya na nalalakaw-lakaw sa na so iba po pero tama po yan na opinion mo. Tama po yan na opinion mo. Saludo po ako diyan sa parte mismo kan sa imong opinion na mahal ang barakalon. Duman sa Manila, iyuman. Mahal man ang barakalon. Tapos, mas mahalan pamasahe duman kung ikukumpara digdi po sa satuyang lugar. Kulang na ngani si sahod, installment pa ang bigayan na with increase. Pag increase kan sahod,
increase man ang presyo ka na karning baboy. Totoo yan. Dahil na po kita magparakarar ni. Totoo man talaga, ano? So, ini mahilig garon ni sa karning baboy. So, totoo po yan pinagsasabi mo. Dahil po ako nagkukontra dyan. Talaga nga, mating-mati na halangkaw po na presyo kan karning urig, lalong-lalo na digdi po sa satuyang lugar. Nagpapako sa mga 360 to 400 kilo kan karning mamoy, partner. So, sabi ni Pastor, tiyaga-tiyaga na mo na nga kita sa gulay. Taiyo man lang yan ang kaya, kan itinaong sweldo sa satuya. So, tiyaga-tiyaga. Kuyan pa ini, pag naggulay ka, kuyan pa ini sa party mismo kan, likay pa kita sa mga high blood. Likay pa. Kay Sir Billy Prebaldos, good morning marhay na aga po. Morning po, Sir Junil. Nagdadangog po ako permi sa BBS digdi sa Zone 8, Barangay Santa Lucia, Magarao. Pa-shout out po sa kuyang ama na si Sil Riporba. God bless and more power sa programang Papitik-Pitik lang. Ali po yang gikan po yang Sir Jerry Combati Reporba dyan po sa Santa Lucia, Magarao. Kumusta po ang pamilya Reporba dyan po sa Santa Lucia, Magarao? Kumusta po tabi ka mo, sir? Dyan sa ino pong mga lugar. O sige, so nagkapira na pong mga opinion ka na sa tuyang mga kababayan na nadangog ta mga tugang. So nagkapira ng mga opinion and sabi ninda kulang ta pambakal nin mamoy, karning mamoy. Si Mana Santangon yan, dahil naguna magparakarning mamoy. Duman sa mga kababayan ta. Digdi si Mana Santana, yaw na kita sa panahon ka na Kwaresma. Pero kung gusto nindo, mayo man nagbabawal na dahil magkakaning mamoy na karne, partner? Ayo man kung may kwarta, kung kaya man lang, sige. Kakanapan na nindo yan. Luto pa na nindo yan. Yang karning mamoy. Takon na paborito man nindo. Takon day man kamo nagkakakan na mayo po nin panirang mamoy. Aber daw, partner, pirang minuto, itong yaon dyan, pakihiling, 30. Kaya pa Kaya? Lusot pa? Lusot pa Bueno mga tugang, duman sa mga kababayan ta, kaso bago po kay nga aga, na-interview si Congressman Elry Villafuerte kan BBS FM, kan BBS FM, asin man po kan mga tugang na istasyon, partido, KM Partido, and ABFM. And may mga issue po na pinagasimbag, syempre, and si mga plano po kan sa tuya pong congressman kan grupo ninda digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Hiling-hilingon mo po tulong aldaw na lang po mga tugang mapuunaan karampanyahan sa lokal na kandidato. Kaya digdi po may mga issue na piglinaw, kabali na dyan, itong sa inda mismong gigiribuhon na ginibo na, asin gigibuhon pa. Ninda Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte, asin man si Congressman Migs Villafuerte, Congressman Huri Bata, asin anda Bicol Saro party list. And itong mga pag-iriba ninda sa Timuana, Kamsur. Mga tugang, uya po anda
entrevista ki Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin nagbabalik na gobernador kan Camarines Sur. Uya po. Congressman, ano lang po, mga importante tema lang. Reaction lang po duman sa latest poll survey kag boses ng Kamsur. Ano po, si Congressman Elry Villafuerte, landslide, 86.86% or a total of 23,342 votes as compared po sa imong kalaban na nakakuha lang ng 7.81%. Congressman, sir. Inot sa Gabos, salamat po sa Gabos na padagos nagsuporta sa mga nagboto dyan sa survey. Ano po yan, lalo po inspirasyon po natin yan, lalo pa tayo maglibot. Kasi alam mo, itong malapit na po magpuon ng official campaign period, 45 days. Lalo pa po tayo mag-iigos malibot ang bilog na probinsya, 35 banwaan, may syudad ng Irigal, 1,000 barangay. Na kadakot pong imbitasyon, natutuwa po ako, ang dami pong gustong mabisita ko sila. But ako, I'll do my best kung ano po ang mararating natin. At kung hindi man marating yung ibang lugar, sigurado pupuntahan ko yan after election. Alam mo naman po kami, ang pamilya Villafuerte, naglilipot election o Mayo. Pero salamat talaga sa tiwala, suporta, padago sa pagkamangot sa kuya, sa mo'y pamilya. Opo, the last time na nagbisita ka po didi, few days ago sa partido area, sa Banuanin Go, also sa Banuan kan San Jose. Very, agarong fiestang ambience, nahihiling po ang pagkamuot as an excitement kan mga kababayan niya to sa imong pagbibisita digdi po sa partido, lalo-lalo na po sa Banuanin Go. Tabi, Governor and Congressman, sir. Talagang grabe ang namatihan ko man ng pagpadangat kan mga taga San Jose Goa sa Gabos na Tibo Tumanan. Haloy ko silang din na bisita dahil congressman po ako sa 2nd District, pero nung pagkailing ko po sa mati ko po grabe pa mas nagdagdagan pa sa indang pagsuporta tiwala. So inspirasyon po natin yan para lalo pagserbi po. Talagang salamat po. Grabe ang kurahaw, grabe pag nahiling ka, nakangisi, nihinahag ka, kinalikan ka. Salamat talaga, maraming salamat. Talagang lalo pa po kami magpupursige na tanganing makatabang at magtaon ng mga proyekto. Opo, Congressman, live naman po kita sa DWEB-FM and likewise sa BBS-FM. But bago ko po yan itaw sa din niya for questions. So ano po ang plano, especially kan Team 1 Kamsur, 3 days before the official campaign period, Tabi, sir? Ano pa nilalauman kasi sa mga kababayan? Well, padagos man kami sa paglibot ang aning maramat ka mga tao kung ano mga gigibong ko in the next 3 years. Kami kasi may plano, no? So tinataram ko kung anong mga nagipon na namin, anong ginigibong ko niyan, nagipon na, at anong planong gawin. Ang planong gawin malinaw. Ibabalik natin, ipopromote natin ang tourism programs na nung ako governor talaga nakilala ang Kamsur, nakadagdag oportunidad hanap buhay sa Tuya. Lalo pa natin papadagos ang papakusugon, papalawakin ang healthcare program na pinunan ni Migs at ni Governor Luigi. Yung healthcare on the go, yung mga medical missions na libreng bulong sa senior citizen, yung mga mobile clinic, mobile van na araw-araw naglilibot. Dadagdagan pa po natin ang equipment, tanganing malibot ang 1,000 barangay, hindi lang once, twice, kung pwede 3 beses sa taon. Then yung mga colleges na pinuna ng aking ama, Bao Community College, dinagdagan ni Mix ng dinagdagan ni Luigi ng 10. Ang karabihan dyan, ongoing. Papatapos natin, papatakboy natin, expand natin, dadagdagan pa. So at least malinaw na dadangog kang tao. Education, health, tourism, papadagos natin, elevator program, protection ng environment. At yung talagang kakaibang gagawin natin, pinuna ni Governor Luigi, yung Kamsur Uptown na magibo kita ng sarong global city dyan sa Pili na pinupo na yung mga pirmi nag-route na di raw totoo. Halato na lang nila dahil napupuon na. Arog man ini, Frank, nung ginibo ko yung yung CWC, kadapon nagpapatikos. Correct. Taano ginigibo yan, ganyan. Nung dinumog ng turista, dinumog ng mga foreigners, nabigyan ng hanap buhay trabaho Camarines Sur, ang dagdagang flight sa airport, umayon silang nasabi. Nung sinabi ko, mapatugtok kita ng call center, mayo nagtubot, nagkaigwan ng call center, dyan sa dating umahan, farmland, sa Kapitolyo. So, kanya nitong global city, tuloy yan. Nung sinabi ko, baga Frank, na mapag-ibo kita, iconic Capitol Building,
Correct. Katamo nagbabatikos, imposible da. Ngunyan, 60% tapos na. Ngunyan, nagbaluwas ang Bicol Saro na itinutulak natin yung high-speed train. Alam mo naman yung mga kalaban natin sa politika, lalo na yung komentarista dyan na walang ginawa kundi manraraot sa radyo, imposible da. O ngunyan, minention na natin kay President, BBM, open siya, kay Secretary ng DOTR, aprobado, kikipuhon. So tayo may pangiturugan, may plano. Bakong araw sa iba, nangraraot sana, nagpupumesa, nagpapaasa sana. Sabi kang tao, paano ninda sindamaga na mayo nga ni sinda napapahiling na accomplishment ninda ngunya kadto. Paano ninda magigibo yung mga panraot nindang mga promesa? Alright. Congressman, na-mention mo naman lang po ang airport and araw po nagkigwa ka meeting with DOTR Secretary Vince Dizon. Congressman, sir. Ano po sila pagulayan? Garo sa Roduman po. Sir, hinuhurot nindo na maisuspend muna itong pag-divert can flight from Naga Airport to Clark, Congressman, sir? Yes, nag-aapila kami kay Ramon Ang, head ng Airport Authority na pribado, sa DOTR, Presidente, na kung pwedeng i-delay, postpone na muna yan pag-transfer sa Clark, Pasiring, Naga yung flight. So, sabi nga ni Presidente, gawa ng paraan yan at nag-meeting kami ni DOTR Secretary Vince kasama si Cop Luigi sa Maynila. Sinabi namin kung i-delay muna yan o cancel muna yung plano at sa iling ko sa Banay sa usapan positibo, hindi yan day muna matatagos yan this March. At ang alam ko hanggang October, pero siyempre, ma-delay yan ng 1, 2 month, 3 month, panalo na tayo dyan. Ilalaban pa rin natin na hindi matagos yan. Dahil talagang pag nangyari yan, pero mamamatay na yung Naga Airport na hindi dapat. Dalang pinakamalaking ekonomiya sa buong Bicol is Camsur. So oras na maapektuhan ng Camsur, maapektuhan ng buong region. So in terms of tourism, trade, business, lalong-lalo na ngunyan, na hindi lang dumadagdag ang turista sa atin, na dumadagdag na negosyanteng gusto mag-invest na magtayo ng mga paprika negosyo. At ang unang kailangan dyan yung flight natin. So, laban yan, hindi tayo mag-give up. Alright, Congressman, on air na ba po kita sa DWEB-FM sa Rinconada area para po ba daw ka sa Rinconada, ba kumusta sa tayo mga kabayan sa Rinconada area? Nasa line si Benny Dicena. Papa Benny, good morning. Thank you very much, Camping Frank. Good morning po, Congressman El Rey Villaferte. Live po tayo sa DWEB Camsur dito po sa buong Rinconada. Good morning po, Congressman El Rey. Diyos maray na aldaw po sa mga taga-Rinconada at sa kapos nagtatangog sa EBFM. Balay na aldaw, Ben. Opo. Congressman, kahapon po sa sesyon regular ng Sangguniang Panglalawigan ng Probinsya ng Camarines Sur, 4 pong resolusyon ang pinag-aaprobaran kan na Sangguniang Panglalawigan. Urog na ito pong mga resolusyon na pinag-aproban po kang Provincial Development Council. And according to Board Member Warren Sinyar, ino po ang mga big ticket projects sa probinsya na talaga pong mapapakinabangan kaibanan na po kan mga masunod na henerasyon. Ano po ang mga resolusyon? Ito pong pag-endorsar kan construction po Tagkawayan, Sipocot Bypass Road. Ito pong pag-endorsar kan Ragay del Gallego Coastal Road. Ito pong pag-aprobarman kan pag-endorsar kan approve Pasakaw Ragay Coastal Highway. Ayasin ang kaibanan pa po ito pong endorsement sa Manila Camsur Bicol High Speed Railway sa Department of Transportation Programming and Fund Allocation para po ini makaibagabos sa Regional Development Investment Plan for the year 2023 to 2028. Ano po talaga ang dakulang pakinabang kan mga proyektong ni po Tabi Congressman El Rey Villaferte sa satuyang mga kababayan sa enterong probinsya ng Camarines Sur? Well, inot sa gabas ang palaging problema yung Andaya Highway. So habang inaayos yung disenyo at mapondohan yan, dahil alam naman talaga ng lahat, mali naman talaga ang disenyo niyan at grabing corruption na nangyari dyan in the past 20 years. Wag na silang manisi, hindi kami naninisi, kami nagagawa ng solusyon. Ang sinasabi ko lang, yan ang katotohanan. Palaging sira, dahil may tubig nga yung ilalim. Dapat yan viaduct, ginagawang concrete road na nababara yung flow ng tubig. So palaging sira yan. Tapos yung iba pa dyan, naninira, naninisi. So kami naghanap ng solusyon. So habang inaayos yung Andaya Highway, dalawa ang proposal namin ng pamilya namin. Nag-usap kami ni Gob Luigi, sila Mix, Bicol Saro at kasama si Kong Hori.
yung Pasakaw-Balatan, expand yan, Pasakaw-Ragay, tapos dagdagan ng Ragay del Gallego. Di ba? So simula ng Del Gallego, kung matapos yan, makakarating ka na ng Balatan. Pwede kang mapapuntang Pili, San Fernando. Dadaan kasi yung Pasakaw-Balatan sa ano, di ba? Libmanan, Sipokot, Ragay, Libmanan, San Fernando, Minalabak, Pula, hanggang Balatan. Maski gusto mo pumunta ng Albay, pwede ka nang dumaan dyan sa Del Gallego, Ragay, Pasakaw-Balatan. So yan, expand natin yan, yung Pasakaw-Balatan to Pasakaw del Ragay del Gallego. Then yan yung sa coastal. Yung upland naman, sa bundok, sabi ko, gumawa na rin ng plano dyan na simula ng Quezon, ang labas na Sipokot. So yan, Agkawayan Sipokot, yan ang naplano na. Abutin niya ng ilang taon, pero ang maganda po sa grupo natin ay may vision, may planning na kahit matapos yan in 3 to 5 years, may inaasahan tayo na mangyayari. Kesa puro ang Daya Highway na lang, paano kung nagaba yan, nasira yan, di kita makakaagi. So yan ang mga solusyon yan. Then yung tinutulak na natin na high-speed rail na pag nadagos po yan, Manila-Bicol, less than 3 hours. 100% less than 3 hours. Bakit? Ang Manila-Naga is only 300 kilometers by train. Ang bullet train, 300 kilometers per hour. Kahit na ilagay mo na sa 250, sa kalahating oras lang yan. Kahit sabihin mo pang 2 oras, kahit sabihin mo pang 2 kalahati, malaking bagay na yan. Naasenso po ang Bicol, Batangas, Laguna, Quezon. Matiti-congest ang traffic ng Manila. Isipin mo, 2 kalahating oras, umalis ka ng Manila, alas 6, nasa Kamsur ka na ng 8:30. Gusto mo, umalis ka naman ng alas 5 ng hapon, nasa Manila ka na ng 7:30. So, aasenso, negosyo, turismo, aangat ang Bicolano. Yan ang tinutulak po namin kasama ang Bicol Saro. Dahil kami may pangiturugan, may vision. Hindi yung iba, puro daldal lang dyan. Tapos nakakalungkot, nung in-announce yung Bicol Saro na plano ng high-speed rail, may nagsasabi pa raw imposible. Hindi imposible yan dahil nangyayari na nga sa Vietnam. Sa Vietnam nga, yung Ho Chi Minh to Hanoi, 3,000 kilometers. 3 oras lang, Benny. 3,000 kilometers. Isipin mo yan, ang bilis-bilis. Kung nagawa yan 3,000 kilometers, hindi kayang-kaya yung Manila na Bicol na less than 400 kilometers. So sinasabi ko, Vietnam, Malaysia, lahat nagpaplano na. Sa Europa, America, meron na. China, India. Sa China nga ni 450 kilometers na eh. So, yung teknolohiya na yan, available na, affordable na. Opo. Sabi nga ni Board Member Warren Sr. kahapon, Congressman, sa mga kasama niya sa Sangguniang Panglalawigan, ito ang magiging legasiya ng presenteng Sangguniang Panglalawigan na ang tinitingnan talaga ay ang tunay na pakinabang lalong-lalo na po ng mga darating mga henerasyon. Kahapon po, may mga bisita mga estudyante galing sa CBSWA. Tuwang-tuwa sila nang marinig po nila na talagang may magagandang plano ang local government ng probinsya na talagang ito ay nakatutok hindi lang sa ngayon, kundi sa mga darating pa pong panahon, Congressman Elway. Dapat kasi ang mga leaders, merong pangiturugan, may vision, may plano. Kasi kung gagawin mo lang yung kailangan ngayon, hindi ka epektibong leader. Yung mga problema ngayon, binibigyan natin ng atensyon, scholarship, medical, burial, nagbibigay tayo ng papagawa tayo ng kalsada, tulay, flood control, nagpapagawa tayo ng mga colleges. Tuloy-tuloy po yan. Yan yung short-term na solusyon. Namimigay tayo ng mga maintenance medicine sa mga senior citizen. Bibigay tayo ng bigas. Yan yung paano yung mabilisang solusyon. No? Pero ang kailangan natin, ano mangyari in 10-20 years? Kung may maasahan ka in the next 20 years na progreso, asenso. So yan ang pinaplano natin. Hindi lang yung ngayon, yung futuro ng probinsya, futuro kan aking natin, futuro kan mga mukaapo natin. Naisipin mo ko pag nagawa yan in 5 to 10 years, kahit 10 years po yung high-speed train na yan, asenso talaga tayo. Meron tayong inaasahan mangyayari. So sana magkaisa tayo, supportahan yan. Tignan mo yung nangyari din sa airport. May 15 years nang tinutulak namin. Anong ginagawa ng mayor ng Pili? Walang ginawa kundi harangin. Yung congressman na kalaban ni Nonoy Magtuto, kontra rin dyan sa airport. So kung yan si Ligasyon tumatakbo kontra sa airport, ibig sabihin kontra siya sa progreso, di ba? So wag natin tulungan natin yung mga may vision, may plano, hindi yung mga puro panira sana at puro paasa pangako.
So yan ang mangyayari in the next 45 days sa kampanya, na dapat ang tao pumili, pakinggan ang mga taong may plano, hindi lang puro paninira at paasa sana. Okay, Congressman, maraming salamat po. Frank, thank you very much. Back to you. Pabalos, Kakamping Benny, lipat ko po sa BBS FM para sa mga parataban niya to sa 1st, 2nd, and 3rd District and Provincial Camarines Sur. Ang sa line si Benji Rivera. Benji, go ahead. Okay, thank you, Kakiko, SM, Kibeni, good morning. Congressman, good morning po. Live po tayo dito ngayon sa BBS sa Naga City. Ang inyo pong pagbati, Congressman. Diyos marinal daw sa kapasagtatangog sa PBS-FN, marinal daw Benji. Salamat sa oras at mahayag natin ang mga issues, mga plano natin bago mag-start ang kampanya. Salamat po. Okay, Congressman, unang katanungan ho, nakaraan pong Friday, nabigay na ho, binigyan po ng Kapitolyo ang napakaraming estudyante ng kanila pong scholarship at ito pong educational assistance po, Congressman. Nagpapasalamat po yung mga estudyante, mga scholars. Congressman, alam natin, babalik ka bilang gobernador ng probinsya. Ano po ba ito? Mami-maintain po ba ito? Dadagdagan po natin ang ating mga scholarship dito po sa probinsya po, Congressman? Ay dadagdagan natin. Alam mo, ng governor ako, ang ginagastos natin may 30 million. Si Mix, ginawa niya ng more than 100 million. Si Luigi, isang araw, 100 million agad. Actually, ngayon, namimigay pa tayo ng educational assistance ngayon, ngayong araw. Ipalitan nyo sa Kapitolyo, libo-libo na naman na nagbe-benefit. Buti na may 200 million a year na yan, scholarship, grants, and assistance na nangyayari. At asahan po nila, dadagdagan natin ang budget sa scholarship. Asahan po ng mga taga-CAMSUR na hindi lang tutuluyan, dagdag scholarship, dagdag colleges, dagdag medical assistance, dagdag burial assistance, dagdag livelihood assistance, dagdag infrastruktura. Basta kami habang tumatagal sa pwesto, dinadagdagan na pinapaganda yung servisyo. Yan po mas po ng mga tao sa amin. Okay. Thank you po, Congressman El Rey. Salamat, Kakiko. Thank you po. Hey, Congressman, aram ko po sibot ko ngunyan, pero may mga hapot lang po digdi. Congressman, ini pong Team 1 Goa sa pagi po ni Mayor Raquilim. Kadakol po ang naglalaom na finally, ini pong nasayang na proyektong Partido District Hospital, marirealize na po ini. And igwa pong assurance si Congressman Elway sa pagtukaw bilang governor na talagang mapakinabangan na po ini kan mga taga-partido. Because saro sa mga problema kan taga-partido ngunyan is health services. Tabi, Congressman, nadakulang pasalamat nga ni Dibisa sa toyang Kapfrate Medical Program. Tabi, Congressman, sir. Well, pakiusap po sa mga taga-Goa kung gusto po nilang matuloy po yung ospital. Tulungan nila yung mga gusto magbukas niyan. Si Mayor Raquel Lim, ng Mayor ng Pamilya Lim, sila nag-donate niyan. Si Governor Mix, Governor Luigi, pinatayo yung building. No? Iba na nakapwesto dyan. Wala. Hinaharang nila. Ito naman si Gerald na mayor dyan. Hindi binibigyan ng mayor's permit, building permit, nag-pop. Yung congressman naman sa partido, gusto raw ilagay iba yung hospital. Bila gusto ilagay go. Kita mo naman ang track record ng pamilya Pentibella. Hindi nga nila mapaganda ang hospital nila sa Tigaon. Gusto pa nilang makialam sa Goa na hindi naman nila kaya. So sa akin lang pakiulay ko, nakikiulay kami, humilde kami nakikiulay sa mga taga-Goa at partido. Tulungan nila si Marco Gumabos, Congressman. Tulungan nila po ako. Tulungan nila si Mayor Raquel sa Goa. Magiging world-class hospital po yung dyan hospital sa Goa. Asahan po nila, mabilis po lang yan. Speaking of Marco Gumabaw, Congressman, duman din sa survey, hataw din po si Congressman Marco Imperial Gumabaw, nagarong gusto naman talagang magkaigwan ng pagbabago ang partido area. Sa irarom po kansa itong grupo, Congressman, sir? Well, nakikita ng tao, wala namang pagbabago dyan sa partido. Una, saka naman nakakita si Arnie, naging mayor 3 term, second term as congressman, binibigay sa kalahating kilo every 3 years. Pag naglilibot si Marco, tinatanong niya mga tao, nakapunta na ba dito si Arnie? Sinasabi nila, hindi. Galing lang si Marco sa North Coastal ng Laguna. Si Marco, 2 beses na nakapunta do. Si Arnie, minsan hindi pa. Sabi ng tao, kung si Marco hindi pa nga congressman, grabe na sipag, ano pa kaya kung mabibigyan? Ngayon, kung nalo yan si Arnie ulit, ano aasahan nyo sa partido? Wala na nga nangyari itong 3 taon, wala na nga nangyari. Ano pa kaya ang maasahan? So kung gusto ng tao ng pagbabago, progreso, karahayan, katuninungan, tulungan po nila si Congressman Marco, kakampi natin.
Maraming mangyayari po dyan sa partido, sa Goa, San Jose. Ulit, hindi nga nila napaasenso ang bayan Tikao na napakaya. Paano nila makapaasenso ang bayan ng San Jose at Goa? So, yan ang issue. Importante, Congressman, na nagpiperform ang congressman kasi nagkakaigwa na po rin comparison between partido area and Rinconada area through the leadership of Congressman Mix Villaforte. Nakadakol po rin mga road openings, may mga coastal road, may mga ecotourism road na pinagbubuksan na day po na itatago, nagaro hinahanap man po ang partido, mapalad pong maray ang Rinconada Tabi, Congressman El Razor. Well, si Congressman Mix, first term, dami nagawa. Si Congressman Hori, first term, dami nagawa. Si Arnie, second term. Wala naman, pareho naman silang congressman. Siya, second term na. Anong ibig sabihin? Di naman siya nire-respeto sa Kongreso, di naman siya nagsisipag. Hambog sana pag yan dyan sa partido, sigisan ng hambog, sigisan ng promesa, sigisan ng paasa. Pagkatapos magana, hindi man nagtatrabaho. So, sa kuya, ang Putorokan partido nakasalalay sa tao yan. So, yan lang pakiulay namin. Tabangan si Marco Gumapaw, tabagan ng Timon Camsor, pakiulay ko, tabangan man ako dyan bilang gobernador. Bicol Saro, yung mga mayor natin, tanganing 3 years mayor, governor, congressman, mamatian kan mga taga-partido. Ang tunay na karahayan at progreso. Huwag nilang sayangin sa isang boto, magkakaiguan ng tunay na pagbabago at pag-asa. Hindi sana po pangako at paasa na ginigibo ng pamilya Puentebella po. One last thing na lang, Congressman, dahil po sa mainit na naman ang eleksyon, biglalauman na mas mainit pa sa pagpunpok ang karampanyahan. Any reaction po ito baga recycled issues na binabaralik na naman po konsendo mga kakontraryo as in kalaban sa politika, sir? Well, paulit-ulit naman ang issue sa amin tuwing eleksyon. But ang nadadagdagan ng boto namin, ibig sabihin ng tao, diba, tubot yan. Maringani dyan yung issue dyan sa hapot ko sa Inda, yung issue dyan sa Karamuan Massacre na yan. Si Say ba ang namamayo ng sagip kalikasan nun? Di ba si Fermin Mabolo? Ngunyan kasama nila. O diba? Ngunyan kasama nila. O di, ibig sabihin, propaganda sa nang ginikipon nila para mga road. Pero yung mga imbuelto dyan, kagaya ni Fermin Mabolo, siya ang hit ng sagip kalikasan, bakit hindi nila sisain yan? Nila kasama, di ba? Sinasabi may korupsyon daw sa Kapitolyo. Kung may korupsyon sa Kapitolyo, taano namamatian kang taong serbisyo? Bakit may libreng gamot, dumadagdag ang bigas, kikita yung infrastruktura? Ang covered court ng Kapitolyo, triple ang laki kumpara sa covered court ni Arnie Puentebella. Kung saan napupunta yung pera kan gobyerno, nakikita ng tao namamatian. Grabe yung korupsyon dito sa Lagunoy Presentasyon Karamuan Road, palaging kaba. So yung mga issue sa sabi na baliktad nila, pero ang issue talaga dito sa partido, grabe ng katiusan, grabe ng aksyon. Haputon po, si Say pinakamayaman sa partido. Di ba yung sarong pamilya dyan na nag-aari-arian. Pero hapot ko, si Say yung mga pinakatios na bayan. Si Roma, Karamuan, Presentasyon. Maski nga sa Tigaon sa may grabing katiusan. Di ba sila nasusupog na taga dyan sinda? Tapos grabing katiusan. Di ba sila nasusupog? Ang laki ng mga bahay nila sa Patitinan, sa Baabo, samantalang kadakol mayong harong dyan sa partido. Maybe sila nasusupog na si Arnie, sige ang taba. Dahil siging kakan, samantalang kadakol gutom. Kadakol bagang gutom sa partido, samantalang ang congressman, dahil man nasusupog. Sobrang nagtataba na dahil sobrang kakan. Masubog man sinda, nagayaman sinda, samantalang mga tao nagtitios. Yan ang issue. Kasi yung pagunigda. Opo. Sarong text lang tabi, Congressman. Pakipaabot man po kay Congressman El Rey sa kay Governor Luigian Dakulong pasalamat mi po sa pagikan ka 40 program ninda. Si papa ko po na naoperahan, nasagot po gabos na bill, dakulang tabang sa mga tios na arog mi. Never po kami nag-expect na sasagot gabos pagranimi po kaya kay Congressman Arnie pig para pabalik-balik lang po kami, kaya dakulang bagay, saludo po kami sa ka-40 program, Congressman sir. Salamat po at kayo ang sa aming inspirasyon. Kami basta may lumapit, hindi kami namimili, tulong na ng tulong. Kahit 100,000 yan, basta kaya bayaran. Sa heart center, 1 million bayaran yan. Hindi naman namin po yan pera para sa tao yan.
So ibigay yan, itulong, wag pahirapan. Hindi kami namimili, pero ang pakiuli ko man sa mga tao, nakikiuli po kami sa gabos nagdadango. Pagka mo nangangaipuan po, yan po kami maasahan po nito. Pero pag kami man nangangaipuan, hindi kami nakikiulay. Tabang mo nito ako, si Marco, at ang mga kasama namin. Dahil hindi lang namin itutuloy yan, dadagdagan pa namin. Isipin mo si Marco, hindi pa congressman. Nababayagan na yung bill ng iba na buo. Pag congressman si Marco, dagdag pondo, dagdag ayuda yan. Frank, yan ang dapat ma-realize ng tao. Mayo nga ning congressman sa partido. Kami Villaferte nagtatabang. Ano pa kaya kung congressman? Doble, triple ang ayuda. So kung gusto kan mga tao, doble, triple ayuda, to na pagbabago, tabangan din si Marco Gumabaw, si Mayor Raqueline, Mayor May Pacamara, mga kakampi natin po dyan sa partido na nagtatakbong sa iba't ibang posisyon. Welcome po, sa nagpasalamat. Asahan po nito, dadagdagan pa namin yan. Pero kailangan namin kayo tanganing mapadagos, madagdagan itong programang ini. Na-mention mo po, Tabi, Congressman Casubago, itong scholarship program na dadagdagan mo pa po pag tukaw mo bilang gobernador. Anong plano po digdi sa Cavite Health Services? Anong lalauman po kan publiko, Tabi, sir? Dadagdagan natin ng gamot, benepisyo, doktor, dagdagan natin ng mga medical van, magdadagdag tayo ng nurse at mga doktor pa na ginagawa ng kada taon dinadagdagan para mas maraming maabot na lugar. Nagbukas na po kami ng dialysis center sa Sipokot, magbubukas sa Libmanan, at kung pwede lahat ng bayan, lalagyan natin yan. Pero kailangan namin ng mayor sa partido nakakampi dahil kailangan ng mayor's permit, building permit, tanganin makagibo ka ng dialysis center. Kung ang hospital ng Region Tagoa, dahil mataas dahil kinukontra ng mayor, ano pa kaya ang dialysis center? So yan po ang pakituloy ko, dialysis center, mas maraming eye cleaning wheels, mas maraming laboratory van, dagdag tayo ng medical backpackers na basado sa survey, Frank, mati talaga ng tao ang serbisyong Cavite, lalo na yung medical. Opo, Congressman, ininsaro digdi nagpapabot ng pasalamat sa baga Hello? Yes, Congressman, sir. Nadadaog mi pa po ika. Opo, sir, iyong Governor Mariano Community College na tatayo sa Lagonoy at meron po dito sa bayan ng Goa. San Jose, meron din po. San Jose, ongoing na po. Yes, and San Jose. At syempre po, kayo po ipapalit na governor dito po sa ating lalawigan. Ano pong plano niyo? Tuloy-tuloy po ba ito, sir? Kapagkat marami na po nag-aabang nito. Well, ongoing na katakdan at yung iba umpisa na at gusto ko lang paalala na meron na rin po tayong college sa Caramoa na hindi binibigyan ng mayor sa building permit. Anytime pwede na pong maumpisahan yan. So, yan ang sinasabi ko, dapat ang mga mayor nagsusupport din sa mga programa sa college. Meron na po tayo sa Siruma, Gatchetorena, meron na rin po tayo sa Goa, sa Tinambak. So, kung pwede nga lahat ng bayan ng Caramoan, pati ng partido, pati Tigaon, sa ngayon, lagyan natin po yan. So, tulungan nyo po, ako po, Kikiusap, si Marco, po ang mga mayor. Lahat ng bayan ng partido, lagyan natin ng college. Priority po natin yan. Okay. Congressman, sige po, salamat na baray sa oras. Ansay mo na lang pong mensahe sa interong probinsya kan Camarines Sur na nakatutok po sa satoyang programa. Go ahead, Tabi. Congressman, nasin mabalik na Governor Elroy Villaforte. Well, salamat po. Sasaan po ninyo maglilipot tayo, magsisipag at pag-top connection, bubol report tayo, alarm namin. Kipuan ng tao ng taba, ayuda, proyekto na yan po ang maasahan gigibuan ng Team 1 Councilor. Ako po, Governor, Vice Governor Salva Fortuno Jr., si Board Member Panuelos, tulungan po nila. Kailangan po ng gobernador nakatulong na board member, hindi kagaya ng board member Tito. Walang ginawa ko, di mangontra, hindi naman pumapasok. Congressman Marco Gumabaw, kay Ulday po, Tabangan. Mga mayor, Elim ng Goa, Mayor Michael Pacamaran ng San Jose, Mayor Bebot Bona ng Lagonoy, Mayor Cesar Munlang Tipao, Mayor Rico Tri Sangay, Katinambak, si Mayor Bitoy, lahat po yan, sa Siruma, Mayor Ontis, dati ng Mayor, Torena, Mayor Leta Chimatot, sa Caramoan, Mayor Itayag Ramirez, Presentasyon Mayor Pete Dilinya, Garchito din na, sipi ko na, Gabos yan, Team 1 Councilor, pakiuli ko, Tabangan po. Alright. Thank you so much po, Congressman. Salamat po, Tabi, sa imong oras sa tinawag. Yan mga tugang pakikipag
Congressman Elry Villaporte kan Second District kan Camarines Sur, nagbabalik na gobernador kan probinsya kan Camarines Sur, kan BBS FM, and yaon dyan ada KM Partido asin man po mga tugang ada DWAB-FM na dumampu sa Rinconada area. Maurag si apot ni Kabinji na partner. Maurag si apot ni Kabinji itong pagpapadagos ka na scholarship program. Kada gobyerno provincial ka na Camarines Sur. So dakol pa, dadagdagan pa ni Congressman Elry Villaporte, Congressman Migs, Congressman Migs Villaporte, Congressman Huribata, Governor Luigi Villaforte asin kan Bicol Saro Party List, and mga scholar digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur na tinutustusan po kan pamilya Villaforte. And yaon po dyan itong magagayo ng mga programa arog po kan infrastructure project and high-speed train na dadaraw digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Aram nindo ang biyay kan train abot ng Calamba Laguna partner. Pagaling pagali po duman abot ng Lucena, pagali po duman sa Metro Manila, pagali sa Tutuban, abot na pong Lucena ngunyan ang biyay kan train. O masunod ken Quezon Province na partner. Pastor, Quezon Province, ano na masunod sa Quezon Province? Del Gallego, Camarines Sur, o madali na mga tugang. Madali na po. Ini nagtutulod kani. Iyo po si Governor Luigi Villaforte, Congressman Elry Villaforte, and Bicol Saro Party List. Pagkatapos si Congressman Migs Villaforte mga tugang. Kabali man si Congressman Huribata. Iyan tanganing igwaning alternatibo na masasakayan sa tuya pong mga kababayan. Takadakol man kita nga mga kababayan na sigyan durman sa Manila. Mayo manin na kakayahan na maglunad sa eroplano pero nagbabiyaray sa Manila, nagkukommute sa idabis mong pinaglulunadan mga bus mga tugang and pirang oras man pig babiyahi pasiring po naman sa Metro Manila ali digdi sa tuyang lugar. So pag may train na, ang sabi nga ni mga tugang ni Congressman Elry Villaforte, eniyo po ang biyahe kan train, pwede nang dalaganon ang Manila, ni naabuton sa nasa 3 o 4 na oras. O madali na, kayang-kaya na partner, pag abot mo naman, pwede ka magbalik. Biyahe ka giraray, dunad ka giraray sa train kung natapos mo na si transaction mo duman po sa Metro Manila, ibarato pa. Iyan ang saro sa pinagtutulod and digdi i-oktaba na guna. Ito pong pag hali kan biyahe kan direkta, biyahe kan turboplane pasiring sa Clark Air Base to airport yan po sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Medyo uro-arayo man talaga. Imbis na direkta na ang biyahe mo, ma-aeroplano ka, yaong ka naman sa parte kan direkta ka na mababa duman sa Ninoy Aquino International Airport, mapapambangga ka pa duman sa Clark Air Base. Sa Clark, sa Pampanga. Mabiyahe ka pa pagaling Pampanga, pasiring po sa parte mismo kan na Metro Manila, mga tugang mga 2 oras pa yan o 3 oras biyahe mo, so dakula pa ang kukonsumuhon. Kaya nga nag-aeroplano ka, ta gusto mo madali biyahe. Kung pagali digdi direkta duman sa Clark, bako na duman po sa parte mismo kanda lugar sa lugar mismo kanda Ninoy Aquino International Airport, talagang makonsumo ka pa pirang oras. Biruon mo yan na ang dadalaganon mo partner,
pagaling nga Pampanga, maagi kang Bulacan, saka ka na maabot naman sa parte mismo kan Manila. Kadakol ka pa nga agihan na mga lugar. Ang traffic duman ay grabe. Ano? So grabe po ang traffic mga tugang. Susaro yan sa magagayo na proyekto, programa. And papakusugon, mas lalo, iniyo pong serbisyong kapwarti. Mabarakal pa nin mga medical van. Ano? Mabarakal pa. And papakusugon lalo yan. Tanganing anserbisyo. Pag abot po sa lado ka na salud, mas madaling makakaabot duman sa mga kababayan ta. Ano? Mas dali po makakaabot duman po sa mga kababayan ta. Biroon mo, ngunyan pala nga ni mga tugang, pirang banwaan sa sarong aldaw, pirang banwaan na nadudumanan. Kan medical team, ano? Kan serbisyong kapwarte ni Governor Luigi Villafuerte, Congressman El Rey, and Congressman Migs Villafuerte, Bicol Saro Party List, mas halawig, mas dakul na banwaan, pira ang nadudumanan. Inaabot po nin 10, ano, mas lalong pinapaurog ang kampanya dapit po sa salud kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Magpapadagos-dagos ining mga scholarship program, ano, na pinagtutulod kan sa tuya pong gobyerno. And magkakaigwa pa nin Global City, ano, partner, ining Global City pag napuunan na yan dyan sa Kapitolyo Provincial, mas lalong madakul. And mga negosyo, mga komersyo na mabugtak po dyan sa parte mismo kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. And nagpapadagos-dagos ini yung pagbukas kan mga tinampo, pagpapa semento, ano, pag kakaigwa po nin mga concreting kana mga tinampo, mga bypass road, mga tugang ano, na nahihiling yato nga ni ngunyan. Dakul na po nadala na nindo. Kadakol po nga mga proyekto, mga bagong mga tinampo na pinagapagibo po kana pamilya Villafuerte. Mapatindog pa nin dakol-dakol na mga community college, no? Para po digdi dai na madipisilan ang satuyang mga kababayan na digdi po sa pagklasikan sa tuyang mga kaakian. Ano, libre yan na mga tugang community college. Asin na ining dialysis center na pinagapatindog, inot po yan digdi po sa Pilipinas, ining dialysis center. Ano po, madadagdagan pa. Ano, taigwa na naman kinokonstruct ko niya na dialysis center diyan po sa Banwaan kan Libmanan. Indadaraon, sabi ni Governor o sabi ni Congressman El Rey Villafuerte na nagbabalik gobernador, dadarahon po ngayon sa Gabos na Banwaan. Ano, Gabos na Banwaan mga tugang papatindugan nin mga dialysis center. Siyempre, dahil man yan nasasarabay-sabay, tabi pastor, ano pastor? Dahil man yan masasarabay-sabay sa budget. Kaya, alimbawa ngayon, ngunya nagpapagibo, tapos na ito pong dyan po, dialysis center dyan po sa Sipukot, nag-ooperate na, oral daw, 30 persona ang inaakomodar na nagpapadialysis po mga tugang. Ano, ngunyan, pinupunan na ang Libmanan, pag natapos yan na Libmanan, nag-operar yan, igwan na naman in sarong Banwaan at tutugdukan. So, arog po kayan. Ano, arog kayan, sagkod na makumpleto ini na probinsya ka na Camarines Sur na igwa po ni na dialysis center. And garuman lang yan ining community college. Pinuunan duman po sa Baaw, nagabot sa Nabua, kadakol na ngunyan, pirana ang community college. So, Banwaan, mga tugang, ang pinapatindugan ng community college. So, iyan ang mga programa na nakakatabang po sa satuyang mga kababayan na dai naaarog, dai nakakaya ni ligasyon, dai nakakaya ni mabulo, dai kaya nagibuhon po kaniyo po nga mga kalaban sa politika. Mayo kaya na nin plano si Bong Rodriguez, mayo kayan, ano,
dai po yan sa plano ni Bong Rodriguez, mahayo man po nga nin plano na naisasabi. Mahayo man kayo si Puente Villa, so ang mga Villapuerte may plano, may sinusunod, and may implementasyon. Nahihiling kan mga tao, asinwan po namamati kan mga tao ang serbisyong kapuerte. Uy, inabot kita nin oras, Pastor, nin pamamaaram, digdi po sa laog ka na programa. Mga tugang, inabot na naman kami nin oras nin pamamaaram. Ang tabayanan po ang pang Domingong mga sunata na preparar po ni Pastor. Ano? Garo ka sa mga tugang, dumampo sa mga kababayan ta. Salamat, nakaibanan ta dyan sa engineering department. Yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol, si Chief Engineer Ariel Camarote, asin man si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, bago kita magpaaram, salamat sa mahal na Diyos. Tapig-tabangan na naman kita na matapos po ang sa tuyang trabaho, ang sa tuyang obligasyon, ngunya na aldaw. Kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang, salamat sa mga parantabay kan programang Papitik-Pitik Lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, liwat nagpapadyos mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod an biyaya patin, bindisyon kan mahal na Diyos. Papitik-pitik lang sa BBS. Luigi Villafuerte, ang makabagong tunog ng kabataan. Luigi Villafuerte, bahagi siya sa ating kaunlaran.